He has proven that commitment knows no boundaries. A leader who chose to stand with Benguet, work for Benguet, and fight for Benguet. With energy and honor, let us all welcome para sa kanyang muling tayaw, our representative in Congress, Congressman Eric Goyam! Tugaw na po tayo. May magnarabing sa atin lahat. Alam niyo, nung tumakbo ko noong 2022, basit na mga Ilocano ko, hindi ko pa maawatan ng Ilocano. Ngayon, maawatan ko ng Ilocano, pero pag magsalita ko, basit pa rin. Pero ang importante, hindi niyo na ako mabenta kasi maawatan ko ng Ilocano niyan. Awan na ako masabi sa inyo. Lagi akong tinatanong ng mga tao, Congressman, ano yung gusto mong ipagmalaki kapag natapos ka sa iyong termino? Sabi ko, awan ako pwedeng ipagmalaki because pera naman ng gobyerno ng ang lahat ng dinadala natin dito. All I can say is just look around Benguet now. Tingnan nyo kung ano na ang Benguet ngayon at yun lang ang masasabi ko. Ito pala yung kanina nagbibiruan kami doon, pero nung ikaw na magsasalita, nararamdaman ko na yung lungkot dahil alam ko, ito na yung huling tayo ko dito sa harapan nyo na bilang kumakampanyang kandidatos. Nakakalungkot kasi napamahal ako sa ating probinsya, napamahal ako sa inyo. And at the same time, syempre sa anak ko, pasensya ka na. Siyempre, nagkulang ako sa oras. But again, matatapos na anak. Last 3 years na lang. Magkakasama na tayo madalas. Hindi na tayo magkakahiwalay. 2028, iiwan natin ang Benguet ng maganda. Tatapusin natin ang termino natin sa 2028 na mas marami pang paparating na magagandang infrastructure at proyekto. 2026 to 28, that will be the golden years of Benguet dahil ibubuhos namin ang lahat-lahat para maibigay sa inyo ang pinaka-the best na serbisyo para sa ating probinsya. Hirap magsalita kasi ngayon lang pumunta yung family ko dito ng campaign. Ayan, kasi ayaw ko silang isama sa kampanya dahil mababash lang din sila. Hindi naman nila deserve yung ginagawa sa akin kasi bata pa yung anak ko. Diba? Kaya anak, huwag ka muna magpaligaw niya. Umalis ako sa bahay 2020, napunta ako dito, yung mga anak ko kumakaling pa sa akin. Ngayon, nahihiyan ang kumalik sa akin. Dati lips to lips pa. Ngayon, kahit sa cheek, nahihiyan na. Kapag natawag sa akin, kapag nasa bahay ako sa linggo, may iba nang gustong kasama, hindi na ang tatay nila. But again, serving our province is the best thing na nangyari sa buhay ko. Kayo ang malaking regalo ng Apo Diyos sa buhay ko. Kaya nga, mahiya ako maghingi sa inyo ng support para ibotos nyo ko. Gusto ko lang sabihin, yung mahalin nyo lang ako, malaking bagay na para sa akin yun. Ngayon lang namin nakita itong gym na ganito karaming tao. Kahit Hadibay, hindi tayo napupuno ng ganito karami. Pero ngayon tayo ay nagsama-sama dito sa Benguet Sports Complex para magtulungan. Para iguhit yung ating future from 26 to 28. Ano ba ang gusto nating future sa Benguet? It is not for our candidate to decide, but kayo po mga kailian ang magde-decide.
Ngayon, meron lang sana akong gustong itanong sa inyo. Kayo ba mahal nyo si Congressman Yap? Tutulungan nyo ba si Congressman Yap? Kung tutulungan nyo ako, mabalin bang botosan natin si Governor Melchor Diclas? Mary Rose Pumwan? Alam niyo, sabi nila sa akin, Congressman, malabo ang 10-0 sa board member. Awan pa nangyari na 10-0. Kasi nung 2022 campaign, 7 lang sa kandidato namin ang nanalo. Ngayon, sabi nila, imposible ang 10-0. But ako, hindi ako naniniwala sa imposible because if we want to serve, walang imposible. Kaya nga mga kailan, mabalit bang suportahan natin ang 6 na kandidato sa District 2? And syempre, sa 5 kandidato namin sa pagka-board member sa District 1, mabalit ba suportahan nyo ang 4 sa kanila? Ang 10-0 sa aming lineup, sa tingin nyo ba hindi kaya? Mga kailan, I recommend them because they can help our province. Kailangan ko ng katulong sa ating last 3 years. If you will trust me with your vote to serve you for the one last time sa 26 hanggang 28, mabalit ba ipagkatiwala niyo sa akin ang inyong leader sa probinsya? Mabalit ba magtiwala kayo sa akin sa i-endorse ko sa inyo yung lineup namin sa pagka-board member, 6 po sa District 1. Sa bawat pangalan nila, may nakalagay na lakas dahil galing kami sa lakas CND Party. Mabalit po botosan natin straight, 6 po, 1, 4, 6, 8, 9, 10. Mabalit po ba sa District 2? Botosan natin ang ating 6 na board members. Huwag po kayong mag-alala, naka-record po yan at narinig nila ang yes nyo. At dito naman po sa District 1, mabalik po ba ang boto sa inyo ang 4 sa aming 5 board members? Ang 3 po ay galing sa party namin sa labas. Siya po ay si Johannes Amuasi, number 1, board member Charmaine, number 7, board member Pianza, number 4. Sa tabi ng kanilang pangalan, may nakalagay na lakas. At sa tabi naman po ng pangalan ni number 10 Wallace at number 6 Latawan, may nakalagay na UBP. But hindi po pwedeng 5 ang ibotos nyo. Ako, District 1 ang mabobotos. Yung mga sa District 1 bobotos, parehas ko rin, mahihirapan pumili. But we only have to choose 4 because if we choose 5, hindi po maboto, hindi po mabilang, masayang ang botos. Mabalit po ba magpili tayo ng 4 dito na kandidatos? Again mga kailangan, hindi po para sa akin ang panalo nila. Ang panalo namin ni Governor Diclas, ni Vice Governor Pumwan, ay panalo nating mga taga-Benguet. Yan po ang maipapangako ko sa inyo that we will all perform. At I am willing to take accountability kapag sila ay nanalo. Kung sila ay hindi magpa-perform, I will resign as your congressman. Because I endorse them, kaya dapat pananagutan ko, dapat I should take accountability for them. I will take accountability for them, kaya nga po mga kailan, mabalit ba kung nagtitiwala kayo kay Yap, pagkatiwalaan niyo po ang 6 na board member sa District 2? Pagkatiwalaan niyo po, ibotos niyo po ang 4 lang na board member dito sa District 1? Because sabi ko nga po, kapag sila ay hindi nagtrabaho at hindi nag-perform, ako po ang magre-resign in behalf of them. Because naniniwala ako na ang board members natin na pinili natin ni Governor Diclas at ang Vice Governor natin na si Benben Pumwan, naniniwala kami ni Governor Diclas na they will both serve. They will all serve para sa ating probinsya. Mabalit po ba ibotos natin sila? Sige, isama mo na rin si Governor. Kapag hindi sila nag-perform, mag-resign ako, magpakalbo pa ako. Si Governor, magpapahaba ng buhok.
kapag hindi sila nag-perform. But once again, ang pag-i-endorso sa kandidato ay hindi po biro. Hindi po ito laro kung paramihan na mananalo. Ito po ay accountability. Ang pag-i-endorso sa kanila, it is a big accountability and responsibility. Yan po ang inaako ko, yung kanilang performance, yan po ang ginagaranti ko sa inyo na sila ay magpa-perform and they will serve with all their heart. Kung ano ang nakikita nila sa atin, yung rin ang gagawin nila. They will not just be an ordinary board member, but instead, katulad ko, they will go around. They will go to different barangays para alamin ang pangangailangan. And sabi ko nga, magse-session sila sa bawat munisipyo and it will be public. Invitado po ang mga publiko para makinig. For the first time, we will make the Sangguniang Panlalawigan transparent sa mga tao. Makikita nyo paano sila nagsisession, makikita nyo paano sila nagtatalo para sa legislation, makikita nyo paano ba ginagawa ang ordinansa ng ating mga probinsya. Mapalit po bang tulungan natin sila? Hindi ba napakatagal nyo na bumuboto ng board member? Nakita nyo na ba sila paano sila gumagawa ng trabaho nila? Hindi pa. But ngayon, gagawin natin public po. Lahat kayo masasaksihan nyo because they will go to each municipalities para mag-session. Sana po hindi nyo ako'y mahiyak na. But again, I am very, very confident because nakasama ko sila for the longest time. Kung noong 2022, yung mga ibang kandidato, inendorso natin, but hindi ko tinataya ang aking pangalan. Ngayon, itinataya ko ang buong pangalan ng YAP para sa mga kandidato namin sa pagka-board members. Kaya po mabalin, pagbigyan nyo sila na maglingkod sa inyo and I guarantee you, 10 board members will serve you with all their heart. Mabalin po ba? Palampakan natin? Ayan po. Pwede na po kayong tumugaw, baka sumakit ang tuhod nyo. Ayan. Siyempre sa governor po ba, meron pa ba tayong ibang governor? Wala na. Parang nag-iisip pa yung iba. Tandaan niyo po ito, pag nakakita kayo ng kalbo, magaling po yan. Bakit? Naubos ang buhok sa pag-aaral. Hindi po sinabunutan ng misis, ha? Naubos ang buhok sa pagsisilbi sa inyo. Kaya nga si Governor Tiglas, ayan, hindi na tumubo. Dati, yung hair grower na ginagamit ng nanang ko, inirefer ko kay Governor Tiglas. Pero sumuko na si Governor Tiglas. Ang sabi niya, Congressman, pambibili ko na lang ng jungle juice yung hair grower, ibibigay na lang natin sa mga beneficiaries ng payout mo. Kaya nga may mga jungle juice, kasi yung hair grower ni Governor Tiglas, hindi na niya tinuloy. Palakpakan po natin ang ating butiki governor. Yung nag-ipon ng Benguet Gen na 100 million, yan po, abangan nyo ang Benguet Gen Annex Building. Bago tayo matapos sa 2028, meron na tayong cancer center. Bago po matapos, tutulungan tayo ni Governor. Governor will spearhead our Benguet Gen. Magkaroon tayo ng sariling CT scan, MRI machine, at iba't ibang makina pa. Ang pagtulong natin magpapatuloy po, hindi yan matitigil. Kung itatanong niyo ko, what is my greatest fear? Sabi sa akin ni Kevin, kapag gabi nag-uusap kami, gusto mo magtaas na kamay, Kevin? Ayan po. Sabi niya sa akin, dito ka gusto ka nila makita, oh. Sabi niya sa akin, Congressman, natatakot ka ba matalo? Alam niyo yung totoo, ang sabi ko sa kanya, with all humility, hindi ako natatakot matalo. Natatakot akong manalo, tapos hindi ako makatulong. I am afraid na hindi ako makatulong. Yan ang greatest fear ko, yung hindi ako makatulong. Kaya nga sabi ko, lahat gagawin ko at lahat ng tulong hihingin ko. Kaya nga ito mga board members, kailangan ko sila para tulungan ako. Kaya tulungan niyo ako
para mas makatulong pa tayo. Ngayon po, kasi ayaw ko mag-endorse ng senator ng walang dahilan. Kayo muna ang gusto kong itanungin. Nagbotos ba kayo ng senador noong 2022? Maya, nanalo? O ang number one dito si Robin Padilla. Di ba? Binotos natin yun. Ang tanong ko, nung may sakit tayo, nung kailangan natin ng scholarship para sa mga anak natin, kailangan natin ng educational assistance, kailangan natin ng AICS at tupad, paano tayo nakalapit sa kanila? Malayo dahil nasa Manila ang mga senador, tama? But if you will remember, during 2022, nag-endorso ko ng 3 kandidato. In-endorso ko si Senator Rafi Tulfo, ibinotos nyo, number 2 sa Benguet. In-endorso ko si Senator Mark Villar, ibinotos nyo, number 5 sa Benguet. In-endorso ko si Senator Win Gatchalian, ibinotos nyo, number 8 sa Benguet. Again, nung sila ay nanalo, Senator Win Gatchalian, every year 20 million road concreting ang dinadala sa probinsya natin. Nung pinopos nyo si Senator Mark Villar at siya ay nanalo, every year 50 million po na concreting ang dinadala niya sa Benguet. At syempre si Rafi Tulfo, hindi naman tayo ganun ka-close kay Rafi Tulfo. Kaya nung unang taon niya, ang linagay lang niya ay 150 million completion ng aquatic center. Dahil hindi tayo dikit kay Senator Rafi Tulfo, nung pangalawang taon, nilagay niya ang Benguet Convention Center 150 million po na pondo. Dahil hindi naman tayo sobrang close kay Senator Rafi Tulfo, nung kanyang pangatlong taon, Pilan to Bridge, 150 million po ang kanyang linagay. At si Senator Mark Villar, tumatawag pa sa akin yan, kung meron akong AICS na ibababa, mag-payout ka sa mga solo parent. Si Senator Rafi Tulfo, tumatawag yan, Congressman, meron tayong tulong-dunong scholarship, magbigay ka pa sa mga ibang mga scholars. Again, ang 3 senators na in-endorso ko sa inyo, at binotos nyo, nakakatulong sa Benguet ngayong 3 taon ko. Hindi na ako appropriations chairman, pero marami pa rin tayong nadadala dahil sa 3 senators na tumutulong sa atin. Ngayong gabi, kung ako ay mag-i-endorso ng 6 na senators, mabalit bang tulungan nyo ang 6 na senators? 12 naman ang senador. Minsan nahihirapan pa tayo mamili. Ilabas mo ang ballpen. Anak, ballpen po, mga boyfriend ang ilabas mo. Again, ilabas ang ballpen. Ilista nyo ang sasabihin ko. Number 63 sa balota, Erwin Tulfo. Number 66 sa balota, Senator Camille Villar. Number 1 sa balota, Senator Ben-Hur Abalos. Katulong ko po ito, labanan ang smuggling. Siya po ay number 33 sa balota, Senator Ping Lacson. Manang natin, number 39 sa balota, Manang Amy Marcos. Panghuli po, mula Apari hanggang Benguet, o sige, mula Mangkayan hanggang Tuba, siya po ay number 59 sa balota, Senator Tito Soto. 6 po na senador na makakatulong sa inyong anak na siya para makapagsilbi at magdala pa ng maraming development sa Benguet. Mabalin niyo ba akong tulungan sa 6 na senador? Yung 6, kayo na pong bahala kung sino ang gusto niyo pang tulungan. Pero ang 6 na binanggit ko sa inyo, 100% po sila ay makakatulong dahil personal ko pong kaibigan ang mga ini-endorso ko. Uulitin ko po, hindi ako naging endorso dahil sila ay sikat,
dahil sila ay gwapo, nag-i-endorso ko dahil sila ay magdadala ng malaking tulong sa ating probinsya dito po sa Benguet. Palakpakan po natin ang 6 na senators. Meron po bang party list ang Benguet? Meron, sino ba ang party list natin sa Benguet? With due respect sa mga party list, again, with due respect sa mga party list, lahat naman ng mga tumatakbong party list, magaganda ang hangarin. Nandyan si Panao, maganda ang hangarin. Nandyan si KM, maganda ang hangarin. Nandyan si Solid North, maganda ang hangarin. Pero sabi ko nga sa inyo, nag-i-endorso ko dun sa mga may nasubukan ko na. Yun sa mga nasubukan ko ng tumulong sa Benguet. At sa ngayon, iisang party list pa lang ang tumutulong sa Benguet simula 2020 hanggang ngayon. Yan ay ang ACT-CIS party list, number 68 po sa Balota. Again, we are free to choose kung sino ang gusto natin. Kaya lang, each person can only vote one party list. If you vote 3, 4, 5 party list, it will not be counted. At ang party list po, nasa likod ng balota. It is at the back of the ballot. Awan siya sa harap, nasa likod po ng balota ang party list. Mabalin yung botosan, isang party list lang. Let me tell you kung ano ang natutulong ng ACT-CIS party list. Every congressman is allocated 40 million school building per year. If you ask the regional director of DepEd, makikita nyo 5 probinsya sa Benguet, 5 probinsya sa CAR, tagpo 40 million na school. Isang city sa CAR, ang Baguio, 40 million. Pero ang Benguet, 200 million po ang nadadala natin school buildings every year po yan. Alam nyo bakit? Congressman Yap ng Benguet, 40 million. 3 congressman ng ACT-CIS party list, tagpo 40 million. Ang congressman ng Quezon City, anak ni Senator Rapi Tulfo, dito rin dinala ang school building, 40 million. Kaya every year, imagine, 200 million school building po. 200 million worth of school building ang nadadala niya dahil sa tulong ng ACT-CIS party list. Yan po ang katotohanan. Yung mga yakap medicine po, sino na po ba nakakatanggap ng yakap maintenance medicine? Ayan po, parang konti ang nagtaas ng kamay. Ako, mabango pa ang kilikili niya. Ayan, 30,000 senior citizen po ang nabibigyan natin ng yakap medicine every day po may nakukuha sila for 6 months. Every day may naiinom sila. 30,000 senior citizen po. Again, ang sweldo ng 3 congressman ng ACT-CIS party list, pinagsasama namin para ibili ng yakap medicine. At ngayon, pinagsasama pa namin ang sweldo namin so that we can buy a brand new Hilux pickup sa lahat ng barangay. 140 barangays, mabigyan po ng pickup. Again, hindi po yung pangako dahil ginagawa na namin. Nasimulan na namin ang yakap medicine for over a year and yung pick-up po, naka-10 barangay na kami. Before matapos si YAP sa 2028, I promise to complete your vehicle na 140 barangays po. Yan po ang commitment ko sa ating mahal na probinsya. But again, yan po ay galing lang sa sweldo ko kasi awan kaming makukuha sa national government na sasakyan. Kaya nga may nakalagay na YAP doon. Alam nyo bakit? Para pag-graduate na ako, maaalala nyo pa rin si YAP na minahal kayo. Kaya pag nakita nyo yung pangalan ni YAP, hawakan nyo lang, ilagay nyo sa puso nyo, maramdaman nyo na si YAP niya. Again, maparin ba, tulungan natin ang ACT-CIS party list? Hindi po sila i-endorso kung hindi sila nakakatulong.
Ngayon, kailangan nila ng tulong ng Benguet. Dahil sa survey sa buong Pilipinas, number 2 sila. Konti na lang pag na number 1 sila, makakatatlong seat sila. Pag nakatatlong seat sila, that means 3 po ang congressman na dadagdag sa Benguet. Pag number 2 lang sila, 2 lang ang congressman na dadagdag sa Benguet. Mabalin, ngayong 2025, kailangan ng AXIS ng tulong ng mga taga-Benguet. Mabalin bang ibigay natin ang tulong natin dito sa Benguet sa AXIS Party List? Again, mga kaibigan, ngayon pa lang nagpapasalamat ako sa inyo, but lahat ng in-endorse mo from senators pababa sa mga board members, yan po, accountable ako dyan. Ako ang singilin nyo kapag may kailangan kayo. Ilapit nyo pa sa akin yung mga kailangan magpagamot, ipagamot natin lahat ng kailangan ipagamot, magbigay tayo ng pag-asa sa mga taong nawawala ng pag-asa. Yan po ang gagawin natin. And again, tulong-tulong tayo. Mabalin po ba tulong-tulong tayo? Mabalin bang ituloy natin ang ating serbisyo hanggang 2028? Total, para po yung kontrata. Mas maganda pa nga sa wedding contract yan. Ang wedding contract, hindi ma-cancel. Ang kontrata namin, 3 taon lang. Pag hindi napintas ang performance namin, pwede nyo nang hindi ibotos after 3 years, di ba? Kaya po, mabalin, pagkatiwalaan nyo siya for the one last time. Pagkatiwalaan nyo ko sa mga kandidatos ko, mabalin po ba yun? Gusto ko na sana mag-goodbye, kaya lang alam ko pag nag-goodbye ako, hindi na mauulit to kasi hindi na ako maging kandidato ulit ng Benguet sa 2028. Kaya ayaw ko bitawan ang mikropono, parang ayaw ko na umuwi. Dito na lang tayo. Magaling ba yun? But, kulang. Sir, happy birthday! Thank you po. Kulang ang salitang salamat. Thank you is an understatement para sa inyo. Kulang ang salamat sa binibigay niyong pagmamahal sa akin. Kaya nga ang mababalik ko sa inyo, yung sobra-sobrang serbisyo, public service na awan tinitingnan. Public service na para sa ating lahat ng nakatira sa Benguet, awan pili-pili po. Kaya nga po, sa mga natulungan natin dito, meron bang tinanong sa inyo kung saan kayo pinanganak? Awan po. Meron bang tinanong sa inyo kung kayo ay botantes? Awan po. It is not the vote that counts. It is the health. Sabi ko nga po, kaya ako... Ikaw naman. Parang gusto niya ako mamatay. Ginulat ako. Huwag niyo pong kalimutan, number 8 sa balota para sa pagka-board member po sa District 2, Armando Lauro. Code name, si Lauro. Pasensya na kayo niya. Ganito kami kasaya sa campaign because sabi nga ni Ma'am Betbet, ang campaign ay naging banding namin. We campaign during the first day of our term by doing our job, by helping you, by developing our province. That's how we campaign. Kaya ngayong 45 days, yan po ay banding namin. Yan po ay banding natin lahat. But after we win, ang campaign nagsisimula sa day 1 ng trabaho. Tama po ba? Ay, parang pagod na kayo. Maluluto na rin ang pagkain kasi nag-text sa akin yung nagluluto. Congressman, konti pa, magtatapos na ang luto. But again, we will work. Kapag nanalo kami from day 1, ang mga bagong board member, we will start to work. Wala po kaming sasayangin na oras. Kaya nga po, itong araw na to, itong gabi na to, ay bittersweet. Usually, naiiyak ako pero kakantsawan ako ng mga kapatid ko kaya hindi ako umiyak. Pinigil ko ang luha ko. Babagsak na, sinimbot ko papunta sa mata ko ang luha ko para hindi ako kantsawan ng mga kapatid ko. At syempre, ang nanay ko nandiyan dyan, kaya kailangan strong ako. Ayan, mahal na mahal ko po ang nanay ko. Mami, I love you. Alam nyo, lumaki ako na may pagsisisi.
Kasi lumaki kami, hindi kami sanay na nagbebeso-beso ng nanay ko, ng tatay ko. Hindi kami sanay na nagsasabi ng I love you sa tatay ko at nanay ko. Hindi kami sanay ng yumayakap sa nanay ko at tatay ko. Nung dumating ako sa Benguet, nung hinayakap ako ng mga senior citizen, ang sabi ko, ang sarap pala ng hinayakap. Kaya nga pag uwi ko, niyakap ko kagad yung nanay ko. Sabi ko sa nanay ko, Mami, I love you. Ang sarap ng pakiramdam. Kaya nga po, salamat sa mga senior citizen na nagmamahal sa akin. Alam niyo po, gano'n niyo ako kamahal? Nung sa focus namin, binigyan po ko ng isang senior citizen sa bakod nitong, hindi siya rosary, cross po siya. Sabi niya, pinabibigay ng anak niya, dalhin ko daw po lagi. Siguro, para yung mga naninira sa akin, hindi po tatalab, babalik ko sa kanila. Kasi nakalagay dito, Proverbs 4:23. Guard your heart. Kasi pag nasa mabuti ang puso natin, mabuti rin po ang gagawin natin. Kaya po, hindi po kami naninira. Gusto lang namin iparating ang aming serbisyo. Again, at least graduate na rin ako sa paninira sa akin. Dahil 100% after May 12, wala nang maninira kay Congressman kahit kailan. Kasi hindi na ako kandidato dito. Pero huwag kayo malungkot kasi kahit hindi na ako kandidato, dito na rin ako nakatira. Because Benguet is my home and Benguet is my province. Kaya po, marami nagsasabi na tatakbo daw ang misis ko sa 2028 sa Benguet. Hindi nila alam ang misis ko, pinatitigil na ako sa politika 2022 pa lang. Noong 2019, siya po ay nagpulpitikulan kasi bigla na lang ako nag-file ng candidacy. Sabi niya, hindi daw ako nagpaalam. Naisip ko, oo nga, nakalimutan ko magpaalam. 2 buwan po akong hindi kinausap dahil ayaw niya sa politika. Pero, ngayon po, alam niya, last term na to, alam niya, last campaign na to, kaya nga nagte-text pa yan sa akin, siguraduhin mo, last na yan ha? Kaya po, awan Mrs. Yap na tatakbong congressman sa Benguet sa 2028, awan din pong anak si Yap na tatakbong congressman sa 2028. Meron po siguro awan buhok na tatakbo sa 2028. But awan Yap na tatakbo sa 2028, hindi ko na lang alam kay Cousin Adam Yap kung tatakbo ulit siya sa 2028. But again, si Adam Yap walang kasalanan, kaya huwag tayo magagalit. Relative ko po yan, okay po kami. Wala po tayong dapat ikagalit sa kanya dahil wala po. Huwag kayong magagalit kay Adam Yap, relative ko yan. But again, mga kaiyan, salamat at thank you sa pagmamahal. Hindi mawawala ang pagmamahal ko sa ating probinsya. At habang nabubuhay ako, yung po ay nandito na sa puso ko. Mabalik po ba yun? Yeah! Sana, kasi sabi ko sa misis ko, pag namatay ako, huwag akong iburol sa Manila. Kasi gusto ko dito ako sa Kapitolyo iburol. Sana po, kapag naman, pero hindi pa naman ngayon. Baka mamaya, naka-live pala tayo, baka mamaya may nakikinig, natutuwa na. Hindi pa ngayon, matagal pa. Pero kung sakali na mamatay ako sa Kapitolyo po ko'y buburol, sana po, puntahan niyo ko, dalawin niyo ako, kasi kung hindi, ako ang dadalaw sa inyo. Mga kaibigan, thank you for giving me this opportunity. Mahal na mahal ko po kayo lahat, yung pagkaroon sa akin.